Eh, brothers, Africa Twin, soon. Lakas magparinig ah. May nag-speed ka, makita mo yun? Na-amaze sila, no, mami? Oo, na-amaze sila sa kasuotan ko. Kaya ako naman, never in my life kong naisip, no, na pupunta na lang kami ng abroad, hindi para magtrabaho. Ay, guys, hindi ko lang na-record, pero biglang may humampas sa aming napakalakas na hangin. Naramdaman ko dito. Talaga yung asawa ko. Mahulog ka, mami, ha? Nitignan kita, eh. Ganda ng mga service ng police nila dito. Mga premium. When I go back to Philippines, I will buy something like this. 8 years. I've been traveling quite a lot in Philippines. I love diving, so I've been to Boracay. Okay, zero visibility, sandstorm. Nasa kawalan na tayo, guys. Pero may signal. Patagilid na tayo, Dad! Kapit ka lang, hinahangin tayo eh. Op. Careful, careful. Tumama. Hold your pulutan. You are my pulutan. Sahara Desert, it's just there. Yeah. Good morning. Ito yung kwarto namin. Ayun yung asawa ko, nagkatrabaho na siya. But anyway guys, pakita ko lang sa inyo yung view namin. Wow! Ganda oh. Oh man, sobrang peaceful niya. Wala pang gising ngayon ah. Wala pang tao sa kainan. Wala tayong drone shot, pero okay lang. Kasi maganda naman talaga yung view. Yes. Ganda. Kakaiba ng pagising mo sa morning, walang tao. Coffee ba to? Pakailaman na natin kung anong meron dito. Gawin mo na ako ng cereal ko, mami. Ako tsaka ito. Ito dito. Kung may bayad, bayaran na lang natin. Ganda ng hotel namin, no? Actually, this is only traditional hotel dito. Ganda ng panahon. Malamig. Another day, another ride. Hindi pa ako nakapagkape. Late dumating yung breakfast natin. The bike is ready. Hello. Hello. Good morning. No change? Jacket, pantol? Why? It's cold? No, hot. New costume. Really? No, winter? Yeah, No. winter, yeah. Waterproof. Gore-Tex. Vortex? Duratex. Interesting. Boratex. Okay, let's go. Mommy, still working? 210 kilometers ride ngayong araw. Okay, let's go. We're back on the road. After 20 minutes ay mag-i-stop kami para sa aming coffee break. Eh, alam niyo naman guys, si Kuya Alfred ninyo, medyo hindi nakakapag-ride ng walang kape. Medyo maaga kaming gumising. Matagal-tagal kaming naghintay, pero okay lang. Nakakasanayan na natin kasi. Oo, nagganong oras, nakagayak na tayo. Oo. Pero pag nasa Pilipinas, lagi tayo late. Dito, no? Walang Dito, best in punctuality. Siguro dito, ano eh, kung may award tayo, best in Most punctual punctual tayo, most punctual. Isang oras tayong lagi advance. Isang oras tayong nakakapag-cellphone. Yun ang maganda ron. Nakakapagtrabaho ka na. Na nakagayak na lahat, di ba? Yung gising kasi natin, 1:00 ng hapon sa Pilipinas. So, pakpak ako. Yung body clock natin, Medyo baka kasi, nakaka-adapt na. oo. Kalain mo, pag ride hindi ka late. Pag sa Pilipinas, late tayo palagi. Ikaw lang ah. Ikaw pala. Sa mga meeting nyo sa PPO, lagi kang maaga. Most punctual ka nga rin pala doon. Tsaka hindi ka na absent, ano? Stop tayo dito. Bibili tayo ng malong, balabal. Lagi kong gamit yung balabal ko ngayon eh. Oh, wow. Nice. Ay, No. No money. No, he has. No, just for picture. No buy. No, bye. Philippine, marhaba. okay. Oh. Lalagyan ka lang daw ng scarf. No, it's okay. No, thank you. Three. Camera, thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Ito na yung view, mami. Maganda na to. Yun, papunta kami ngayon ng Sahara. Kung nung last episode ay napanood natin yung tinatawag nating UNESCO World Heritage, ngayon naman pupunta tayo sa disyerto. Ganda ng view guys, oh. Wow, perfect. Mami, mamaya ka na mag cellphone. Enjoy mo muna yung view.
Nag-office lang. Tapos na yung office, alas 9 na. Alas 6 mahigit na sa Pilipinas. Nagbabackread ako sa Sino nag-i-invite? Moto California? market. Oo, sa Moto Market. Bakit? Oo. Ano meron? Invite ka daw Invite saan? ni Spider. May lindol kaya dito? I-research mo sa internet kung may fault line sila. Parang wala eh. Lahat naman meron. Kita mo yan kapag may fault line. Tsaka kung may mga active volcano sila. Yung marirealize mo na lang, napakasikip ng populasyon natin sa Pilipinas dito. Ang lalaki ng lupa na bakante. Pero parang kulang din sila sa pagkain sa atin sa Pilipinas. Kahit na ilang milyon na tayong mga Pinoy na nandun, hindi pa rin tayo kinakapos sa pagkain. Kayang-kayang i-provide ng lupa, tropical country, yung pangailangan natin sa pagkain. Na supposed to be, hindi mo naman kailangan talaga mag-import Tayo pa nga dapat yung nag-i-export Kasi pagdating sa isda, mayaman ng Pilipinas. Pagdating sa agrikultura, vegetables, mayaman din ng Pilipinas. Farming, marami rin. Ginto, lahat Dito pala may mga umakit, mami. Talaga? Yung sa cliffhanger, na-proud mo ba yun? Ayoko yun. Yung intro pa lang, grabe na sinacrifice na niya yung tatay niya, mabuhay lang silang dalawa. Yung sa taas silang ganyan, umakit, tapos pinutol yung tali. Ewan ko guys, kung napanood niyo yung movie na yun, kakaiba Parang hinto tayo dito. Maganda ba yan? Maganda yung angle niya Let's go! Napakaganda dito. Kakainis. Let's go. Ay, sarap. Hey brothers, Africa Twin, soon. Lakas magparinig Ay, narinig mo ba? sorry. Africa Twin, pag uwi ng Pilipinas. Yun mami yung pinaka-souvenir ko dito sa ride na to. Ganon. Iba na yung gastos mo dito. Ibibili ka pa ng motor? Hindi. Deserve ko ba o hindi? Kung hindi naman, di huwag. Kaba, hindi na ako may buha. So, hindi ko deserve. Okay. Galingan mo mamayang gabi. May kambing doon sa taas, Huwag mo nang lingunin. Ayusin mo yung driving skills mo Ano dyan. yung kambing? Ayaw mo. Nakablog ako Ito pala, coffee shop din to. Hello? Do you have energy drink? Coffee. Okay. Ganda dito Guys, ito, shinare ni Bora. Yung Govelet Chipe. Ito daw, mas matanda pa to sa pinakamatandang history sa buong kasaysayan. The oldest history in the world. Nakita nila to, mas matanda pa daw sa henerasyon ng mga tao. Grabe, Then, nasa Google. Bora, how do you read this? Karahan Tepe. Karahan Tepe. Göbekli Tepe after. Okay. This is 12,000 years old. Wow. Interesting. Are we going here? After Turkey Tur. Okay. North Mesopotamia. Yeah, North Mesopotamia. We should be here. I should see this in person. Yes. Is it allowed to take a photos, this one? Okay? Yes. Okay. No problem. Our journey will continue. Nakita niyo yung cellphone ko. Hindi siya nagagasgas kasi naka-PPF din yan. From Wash Authority yan. Scratch proof Bilad mo lang, wala na agad scratch. 1 hour ride, mami. Let's go! Thank you, my friend. Bye-bye. Meron palang ganun sa Mesopotamia, Naintindihan mo ba yung ibig niyong sabihin? O binasa mo ba sa Google, mami? Hindi. Guys, i-research na lang, Kasi hindi ko naman masabi kung legit na yun ang pinakamatanda na history ng kasaysayan natin. 12,000 years old. Mami, mag-pin location ka doon. Hindi ako nakapag-pin location dyan. Pag di ako nakapag-pin location, medyo alangan akong balikan. Hey, ma'am, busy ka? Chine-check ko lang mga in-upload ko. Ang ganda kasi. Ang ganda naman talaga. Sa page ko, sa personal account ko kasi memory ko yun. Hey, pa-upload na lang din sa page ko. Baka naman. Pag video pala ng video, madaling malubat. May battery naman dito kung gusto mo. Mamaya. Pag-upload ako sa iyo, ha? Kaya lang, tagtag to. Sige lang, okay lang yun. Tadtarin mo na. Go! Sige. Walang problema kahit tad-tad yan. It's my memories din sa page ko Thank you. Ako, may nag-i-speed ka, makita mo yun? Anong ilang takbo mo? Kung ano takbo nila, yun takbo ko. 60? Hindi, nasa tayo, 70. Okay lang, kasi 80 naman yung speeding dito Dami nang huhuli dito guys. So kung mag-motor kayo dito, ingat kayo sa mga speed cam kasi syempre, hassle naman pag nakahuli ka pa dito sa ibang bansa. Speeding. Paano mo tutubos yung lisensya mo? Siguro tubos dito Dito guys,
sa Morocco, meron ng bagong nanay si Ella. Hindi ko maintindihan, every time na lugar na pinupuntahan namin, may mga taong nag-aampon sa amin. Napansin mo ba yun, Mami? Ang hirap tandaan ng mga pangalan ng mga kasama namin, pero everyday na kami nag-ride, nagiging close na kami sa isa't isa. Yung kasama natin, yung team captain natin si Bora, tapos si Jenkins, si Alep, at si Elkins. Yan yung mga pangalan ng mga kasama namin. Lahat sila Turkish. Everything is premium. Regarding naman doon sa mga ina-adapt tayo, Mami, no? Ba't kaya ganun, no? They feel na gusto nila tayo maging anak. Nakakatuwa. Happy ka ba doon, Mami? Oo naman. Iba yung nagiging treatment sa atin, no? Natuwa ako, sabi ni Bora sa'yo, you're a very good woman, sabi ko. Pati ibang lahi, na-appreciate nila yung mo, yung kabaitan mo, Mami. Buti na lang, mabait ako. Yung action daw kasi mabait. Kasi di naman nila naiintindihan yung mga sinasabi mo. Sasabihin ko sana, kung alam nyo lang. Aray ko. Sige, wala kang aprikatoy na. Oh, Mami, deserve ko yon, Mami, mais ka. Ano nangyayari sa atin, Mami? Ay, naka, ang sarap magmotor dito sa abroad. Siri, stop talking to me. I don't like you. Yung Siri mo, boses lalaki, no? Oo, nakakabisit. Tapos, ang lakas pa magsalita. Bumalik tayo. Pinuntahan lang namin, guys, yung magandang location doon. Dito tayo nagpicture kanina eh. Overlooking yung village sa baba. Grabe. Kahit na nagbalikan, ang ganda. Hindi nakakasawa. Super ganda. Yon guys, tatakbo kami ngayon ng 1 oras papunta doon sa Sahara. So ngayon na pala kami pupunta sa Desierto. So nakalabas na kami doon kanina sa syudad kung saan kami galing. Ngayon ay pabalik na kami. Ibang lugar na naman yung pupuntahan namin ngayon. Kaya magandang episode 5 natin. Samahan nyo kami. Dahil ito pala yung pupunta na kami sa Desierto. At feel na natin yung talagang buhangin. Isa sa nakakapagpaganda rin sa experience namin dito, yung mga kasuotan namin ni Ella na naging capable sa aming mga lugar na pinupuntahan. From boots, pants, jacket, gloves, helmet, lahat ng mga yan ay naging essential sa amin para mas maging komportable ang aming pagmumotor dito sa abroad. Lagi namin sinasabi na invest to your safety. Hindi lang safety yon, pati yung comfort nandun na din. Nakakatuwa nga eh, pag nakikita nila yung suot natin eh, na-amaze sila, no, Mami? Oo, na-amaze sila sa kasuotan ko. O sa akin din naman, no, bakit? Oh, okay. Goro, yung sa kanya lang, malakas ang hangin, Mami. Pero Lakas kung tayo. i-compare mo sa ride natin yan, Mami, sa Namibia, naku. Yung Namibia, nakaside tayo. Oo, yung nakaganon talaga, no? Ito hindi naman. Hindi pa tayo maabot sa ganun. Mami, mga tropa mo. Hi, sir! So, masaludo mga tropa natin dyan. Hindi ko gusto yung gupit nila dito, Mami. Magpapagupit ulit ako sa bahay. Nakakataba ng muka. Oh, bomba daw, oh. Yung bata, sagad eh. Kaliyad pa. Sagad nagang likod yung bomba niya. Medyo hindi pa ganun kalakas yung hangin dito. Pero malakas talaga. Yung na-experience kasi namin ni Ella, yung para at least alam niya lang yung kinukwento namin. Yung lupa, kumakarga doon sa kabilang kalsada. Ganun kalakas yung hangin na na-experience namin. Na kung saan yung pagmumotor namin. Halos tagilid na kaming ganyan, no? 45 degrees yung sinasandala na namin yung hangin na ganun. May sandstorm noon, Dad. So ito parang wala pa to. Dito mo ma-appreciate guys yung adventure bike kasi yung wind visor na to, ang laking bagay niya. Open air talaga eh. Di ba yung mga magulang natin na pupunta ng Saudi, yan ang karamihan na sinasabi kapag pupunta ng abroad. Yung tatay ko galing Saudi, ganyan. Yung papa ko dati nagsa-Saudi siya, tapos papadalan kami ng mga picture noon sa sa snail mail pa yun eh. Hindi pa uso mga cellphone yun eh, wala pang ganun eh. Mga picture niya may balbas pa siya noon eh, para siyang Arabo. Nakakwento ko lang at naalala ko lang kasi nakakita ako ng ganong klaseng mga truck na malalaki.
dito sa Kawalan. Sakripisyo din talaga ng magulang ko noon eh. Kaya naman nag-abroad ang papa ko kasi gusto niya kami mabigyan ng maayos na buhay noon. Ang aming tahanan noon ay talagang maliit. Actually, marami naman tayong mga kababayang Pilipino na gusto makapagtrabaho sa abroad para maiangat yung lifestyle ng buhay ng pamilya nila, no? Kaya ako naman, never in my life kong naisip, no, na pupunta na lang kami ng abroad hindi para magtrabaho, kundi pupunta kami rito para kami ay mamasyal, mag-travel, mag-tour. Isa yan sa pinagpapasalamat ko eh. Tsaka ito, pwede mo naman ma-experience tong pamasyal dito na ang naka 4 wheels. Dagdag kasi sa excitement natin yung pagmumotor eh. Yung bang nagagawa mo yung passion mo ng dalawa. Gusto mong mag-travel, that's one. Tapos gusto mo rin magmotor. Nagagawa mo siya parehas. Yan o, heavy equipment tapos nasa Kawalan. Naalala ko lang din kasi nung episode 4 natin, may mga namit tayong mga kapwa nating Pilipino, mga OFW, nag-apply sa Dubai, pero dito sila na-assign, dito sila nagtatrabaho para sa kanilang company, no? Nakakasabay namin sa hotel. Bigla ko na lang din na-realize na syempre yung tatay ko ganun din ang ginawa siguro. Apply ng Saudi, kung saan ipadala ng kumpanya, trabaho siya doon. Hindi natin alam kung gaano kahirap yung nagiging sitwasyon nila. Homesick, napakahirap ng kalaban yan eh. Yung bang pag napunta ka sa ibang lugar, ang gusto mo na agad umuwi dahil sa amimiss mo na yung Pilipinas. Pero kailangan nilang magtiis kasi para sa pamilya nila. Sa mga nanonood sa akin ng mga OFW, saludo po ako sa inyo. Grabing sakripisyo. Iba yung feeling na dadaling ka rito para magtrabaho. Iba yung mindset mo doon eh. Ngayon kami, na-enjoy namin kasi pumunta kami rito para mag-tour. So magkaiba yung point of view. Imagine mo, Kawalan yan, no? Wala ka nakikita, oh. Sa atin sa Pilipinas, sanay na sanay tayo na maraming tao, marami tayong nababate. Dito, ganyan, oh. Yung asawa ko, nagmumuni-muni na yan. Mami, nandiyan ka pa ba? Natulog ka na yata. Nakapikit lang. Hindi mo makikita yung daan. Ngayon naman, na-experience natin guys yung mababato na kahabaan ng kalsada, no? Iba-ibang experience eh. Episode 1, dagat. Episode 2, highway. Episode 3, bundok. Episode 4, mga bato sa paligid na pula. at ngayon namang episode 5, parang Kawalan. Tsaka iba na yung mga shape, matatalas na yung bato. Ay nako, ang ganda. Sa mga viewers ko, no, na mayroong magulang na nasa abroad para magtrabaho, pag nakita nyo yung mga magulang nyo na umuwi, nako, yakapin nyo ng sobra yan. Paramdam nyo sa kanila kung gaano nyo sila kamahal, kasi grabing sakripisyo ginawa nila para lang mapadalan kayo ng dirham, ng dollar, ng kung ano-ano pa. Hindi nyo alam kung paano kinita yung pera na yan. Siyempre, fair and square yan palagi. Hindi ka pwedeng mangi-scam dito sa ang bansa, di ba? Talagang ano yan, dugo at pawis nila yan. 25 degrees yung klima. Malamig pa rin. Pero ito na yung pinakamainit na na-experience namin dito. Ay, guys, hindi ko lang na-record pero biglang may humampas sa aming napakalakas na hangin. Naramdaman ko dito hanggang sa braso ko sa kabila. Grabe, ang lakas. Parang wind whip na ganun. Pati yung kotse napatigil eh. Buti na lang, alerto tayo guys. Lahat sila umalme. Lahat ang kasama natin. Na-whiff din sila. Sa mga bansang napuntahan namin ni Mrs., parang ito yung pinakamaraming motor kaming nakakasalubong na ini-experience tong lugar na to. Mas marami to compare sa South Africa. Kasi dami namin nakakasalubong eh. Iba-iba. Ano mami, mas marami to no? Oo, grabe, grupo dito. Pinakamarami yata to. Tsaka ano, pasalubong, papunta, dami. Sabay sa kainan. Oo. Tsaka sa laki ng lugar, mami, isipin mo nagkikita kayo. Ganun siya kadami. Well, nako-compare ko lang kasi marami na kaming bansa na na-experience ni Ella na pinuntahan. At kapag nakakita ka ng mga motorcycle na magkakasamang ganyan, hindi usual yung ganun. Yung may mga nakakasalubong ka. Tulog na yung asawa ko. Mahulog ka mami ha. Nitignan kita eh. Alert naman ko. Napapapikit lang talaga. Kailangan ko ng Red Bull. Dapat nagdala ka ng Viva rin eh. Wala na, Out of- ubus na eh. Very friendly mga tao dito. Lalo yung mga bata, parang sa Pilipinas talaga. Tatakbo pa sila para lang magsenyas ng bomba eh. Palay to. Palay na yun, no? Trigo, mami. Ah, Wow. trigo. Ngayon lang ako nakakita
dito ng trigo, ginagawa nilang arena yan. Pero alam nyo ba guys, yan daw ang isa sa healthy na pagkain. Parang bigas nila yan dito eh. Ibang klase oh, parang damon na may ganun, yung spike. Ganda ng lugar. Kaya masarap pagmotor eh, gising ako eh. Pero yung back ride ko tulog eh. Naintindihan kita mami, kasi yung adrenaline mo bumababa eh. Masyado ka ng komportable sa pagbumotor ko kung paano ako mag-drive. Checkpoint boss. Ganda ng mga service ng police nila dito. Land Rover, Nissan Patrol, Land Cruiser. Grabe. Mga premium na ipapagamit nila sa kanilang kapulisan. Yun yung ibibigay nila. Siyempre, kung ikaw nga naman hahabol ng kriminal, dapat mas matulin yung sasakyan mo. Dapat B8 ka. Hindi ka makakahabol kung pangit yung service mo. Okay, mukhang dito na kami kakain. Hotel, snack, cafe, restaurant. Yung lutuan nila dito palayok pa din eh. Buti talaga PPF ko tong aking helmet. Kasi kung hindi na PPF yung helmet ko, marami ng gasgas dito yun. Tinutukan nila eh. Bomba. Okay, mukhang dito na. Ote mo, daming motor doon oh. Yung bata, ni-welcome tayo ah. Ang dami naka-GS dyan, KTM. Ay, nag-off-road tong mga to. Mga FJ rider to. Ay, magdidikit ako sticker doon oh. Ibaba ka na para magising ka. Antok na ni. Yung wallet ha. Okay. Morocco Riders. Dikit ako sticker dyan. You have Red Bull? Yes. Red Bull agad ang hanap. Dalawa na kinuha kong Red Bull. Damihan mo na para may baon ka. 4, kumuha ka 4. May luggage naman tayo. Hello. Oh, thank you. Eto na. Oh, mami, ang bayad mo. How much? 4 Red Bulls? Yeah, from Philippines. Beautiful country. Yes. Been there a few times, been diving, and Oh. also traveling around as Oh. a backpacker. Oh, nice. Thank you. Thank you for coming. Geared on lang tayo. Okay, so nagdikit tayo ng sticker natin dyan, no? Ito kami magla-lunch. Ang daming sticker nakadikit dito. Ayan, doon tayo naglagay. Maglagay din tayo ng isa rito sa pintuan. Okay, done. Stickers. Here in Morocco. Namibian color. Just like that, rabbit. But I like your rabbit. When I go back to Philippines, I will buy something like this. 8 years. Wow! So many different country you've been through using this. Reliable yung rabbit, guys. Ito yung mga bikes sila. Ito mga pang FJ moto na itong mga dating. Tignan niyo yung gulong, oh. Ang gulong to, mitas. Grabe, ang lalaki ng spike, no? KTM. Ito, talagang dumaan sila sa off-road. Yeah! Alright, high five! ¿Cómo estás? Yung mga brand na nakikita natin sa moto market, nandito rin lahat eh. Talagang international yung mga nabibili natin sa store ng moto market. Yung mga usually makikita mo sticker dito. Even yung langis din. Galing. Si ate, 68 na daw. 68 years old? Yeah, naikot na niya ang Pilipinas. Yung dalawang babae na yun? Grabe, ang galing ng 68 years old. Obviously, mami, she ride KTM. Tapos daddy, naikot na niya Pilipinas, daig pa niya ako. Sabi niya, Boracay is super. So tayo din, dapat maikot din natin ang buong Pilipinas. Dapat nakamotor. Philippine loop. Sige, motor sila eh. Talo ka pala ibang lahi. Diba? Sige, pag lumabas na yung motor ko, Kala ko yung Africa Twin. lalabas muna ako ng motor ko. Okay. Motor niya. May isang bata na iinggit. Motor na. Magugulat ka na kabog na ako. Sabarot ka na. Abroad na ako nagra-ride mag-isa. Oradan arkadaşız. Kaya ayaw ko itong turuan magmotor eh. Biz de mimar Baka mamaya, ikaw na lang nag-ride, di na ako kasama. arkadaşlar. 68 years old, female. Nag-ride. I think this is the day. The day of what? Nice. Bora, he wanted to learn how to ride a motorcycle again. Just like them. Yeah, my friend. Your friend? Maria. Yes. Maria. Yeah, 68. Can we also take a photo with them? Okay. I told you, Philippines is good. Yeah, Philippines is good. She's so inspired by you. Yeah. She wanted to ride also. Come on, Daddy, let's send a selfie. Okay. Yeah, and I've been traveling quite a lot in Philippines. I love diving, so I've been to Boracay and different places. Manila, and I went to Italy skiing. Yeah.
You want to learn how to ride? Siyempre, iba pa rin na kasama ka nagda-ride. It's getting hot, Bora. I need to remove this. Don't worry. Next ride, I will bring your order. I'll go to Turkey. Okay. Turkey Wait. ride. 1, 2, 3. Yes. Don't worry. No tax. No tax. I want this color, that color. Just send me your size. I'll bring whatever you want. Init na. Sabi niya, mura. $1,200. Hindi kasi lahat sila nagtatax. Malaki ang tax eh. Kaya mayaman yung bansa nila eh. You know guys, tanggalin lang natin to para malamigan tayo. Nagbabasa ako ng pawis. Galing yun ang kagandahan dito sa nakuha natin. Hindi mo i-adapt sa gusto mong ride. Ngayon, mas malamig na yung suot ko. Okay. Pwede na ulit. Ride safe. Bye-bye. Ride safe. Bye, Maria. Bye! See you in Philippines when you go. I like your helmet. It's nice. Yes, it's nice. Match to your jersey. O'Neal, KTM Lady Rider. 68 years old rider. Grabe. Look at the tire. Talagang in-adventure nila. Bibiyahe na sila guys. Oh, 68 years old din to. Mababae na rider yan. Bye-bye! Take care and ride safe. Talagang they live their life to the fullest eh. Grabe. At that age, di ba? 3 riders, female. Oh, katayo pa si Maria. Bye-bye! Take care! Oh, grabe. Wala sa edad yan, di ba? Kahit matanda ka na. Ride pa din. Cool! Eco like you. Yeah. Super. Super. Okay, we have rice. Salad. Vinegar. And vinegar. Oh, nice. Nice. I want the toasted one. Yes. Gangnam style. Turkey style. Very hot. Okay. Okay guys, ngayon naman bibiyahe tayo ng 89 kilometers at makarating tayo sa hotel ng alas 3 ng hapon. Saktong-sakto mga pre. 1 hour and 47 minutes ang biyahe natin. Sabihin mo na 2 oras. Kasi dadaan tayo sa Sahara, off-road. Makaka-experience tayo ng konting off-road lamang. Ang taas ng adrenaline ko kasi busog tayo. Mas komportable na yung ride ko kasi nagtanggal ako ng kapote. May kapote kasi sa loob yung aking pantalon. Dahil 28 degrees na, parang ride na rin sa Pilipinas to. Malamig lang ng unti sa atin. Sa Pilipinas, I mean, mas malamig dito ng kaunti. Kasi sa atin, nagte-32 tayo sa tanghali eh. Ito, Tagaytay feels yung hangin. Nakita mo ba yung puti na yon? Grabe oh, parang sandstorm yun ah. Mukhang hindi uulan ng tubig, pero uulan ng buhangin. Sandstorm oh. Buhangin po ang ulan dito. Oh. Hindi ka mababasa. Sarang maigi helmet. Papasok sa, yun oh, pati may lock tong helmet ko. Grabe, ang nipis ng buhangin oh. Okay, zero visibility, sandstorm. Yung buga lang naman ng hangin niya na nagpapataas dun sa Alicabok. Temperature now, parang nasa Pilipinas na tayo, 30 degrees. Ito yung setting ng aircon namin kagabi. Little bit hot. Kung galing ka sa malamig na lugar, kamukha ng pinanggalingan namin, 15 degrees dun. Wala naman bago sa atin dito kasi sanay na tayo sa gantong klima. At in-expect na rin natin yan dahil sa layo ng ating biyahe, nag-iiba talaga yung init at lamig. Sa ngayon dahil pang-5 araw na namin kung nagmumotor, nakaka 1,500 kilometers na pala yung nababiyahe natin. Nagbabago na talaga yung weather dito sa part na to. Galing eh, kahit nakatayo ka, hindi ko nararamdamang nakatayo ka. Balansyado yung motor. Mami, naantok din ako, kausapin mo naman ako. May Red Bull ako dyan. Ilang hours pa ba? 56 minutes, 1 hour. Pag malapit ka na sa desierto, ganito yung vibe. Kasi nung malapit na tayo doon, di ba? Yes. Doon sa pinuntahan natin Doon sa may malawak na lupain, South Africa. Sa may buhangin, sa sand dunes. Yung talagang puro alikabok. Day off tayo bukas. Editing ng video bukas. Bukas guys, kung napanood itong episode 5, nailabas na agad yung ating episode 1 na video. Para may quality ko rin yung video natin guys, ay kailangan at least 2 araw ko siya na gagawin. I mean 2 gabi. I-edit natin yung video natin ng gabi habang nagpapahinga. Maganda rin yung DJI na ganito kasi mabilis matransfer sa cellphone natin yung mga footage. Pinadali niya yung trabaho ko. One problem lang talaga kapag mahina ang internet, pero kung may malakas na internet, walang problema.
Nasa kawalan na tayo guys. Pero may signal. Malakas sa internet, no? Titignan ko sa Google ko, mami, kaparehas ng nasa daan, no? May nakita kaming tao na naglalakad kanina, no? Gaano kaya kalayo pa lalakarin nun? Siguro dito, kapag naglalakad sila dito, sabihin mo na 100 kilometro, basic sa kanila, eh, no? Gigilid tayo dito. Red Bull ka din. Mayroon dito. Mag-off-road tayo. Dito na yung daan. Baka magpipicture lang. Yes sir, thank you. Mag Red Bull ka na. May pumupunta pala talaga doon. Land Cruiser yan, no? Nice. Yan, no? Okay. Old prison. Natural. Sahra. 20 kilometers. Okay. Problem? No, I'm good. For you. Yes. Okay, let's go. Let's roll, ma'am. Okay, gising na ulit. Let's go. Ang lawak ng disyerto na yan. Guys, yun pala, old prison pala yun. Hindi ko alam, tourist spot na yata siya kasi dinarayo na siya ng iba't ibang mga sasakyan doon eh. Pero tingnan mo ang itsura, ang ganda, no? Kung ikaw ay kinulong dyan, pag naglakad ka, hindi ko alam kung ano mangyayari sa'yo kung wala kang tubig na dala. At unless makapara ka ng kasakyan na isasakay ka, ang layo niyan. Ibang klase rin yung vibe nitong lugar na to. Malapit na tayo sa hotel natin, 9 kilometers na lang eh. Pero bakit 45 minutes na nakalagay? Tayo naman sa una. Para may view naman tayo na walang motor sa harap. Kung may tulay dyan, ibig sabihin nagkakatubig yan. Pero sa ngayon, tuyo siya, oh. Dry land na. Okay, hintayin lang natin sila guys. Yeah, very good ka talaga mami. 38 minutes na lang, dra tayo. Okay, let's go. Ang galing, may arc na ganyan mami, oh. Ang ganda, oh. Sa kabila ba maganda rin? Maganda rin. Hindi sila masyado naglalagay ng signage dito. Saka talaga sa Google Map. Kasi kahit may signage man, hindi mo rin mababasa eh. Kung may old prison doon, marahil ito yung kanilang new prison. May mga bantay eh. Tsaka may badwire, or headquarters siya ng military. Yung mga gantong ambience, sa mga movie mo lang napapanood to eh. Welcome to desert, Habibi. Nag-swimming kami sa Zambales, mami. Tapos may batang sabay ng buhangin na gano'n. Siyempre, madilim na, hapon na kasi. Nag-sunset kami doon nila Kuya Ace eh. Kakain na namin yung inihaw naming isda. Sa pagkain namin, ba't ganito ka yung isda na inihaw yun? Bakit crunchy? Bakit parang prito? Tapos pinalashlight namin. Ayun pala, puro buhangin. Nakain mo na, wala nang magagawa. Siguro umiinit na yung sobrang init. 30 degrees lang eh. Pero yung mga tent na maliit, binabalutan pa nila ng putik na ganyan, no? Siyempre kung sobrang init, tatagos yung init nun. Tsaka yung mga bahay nilang ganyan, nakadesign sa pang-init. Heatproof yan eh, yung mga clay na yan. Hindi talaga. Hangin. Super lakas ng hangin. Sarap. Pagka mabagal kasi, mas malakas eh. Kailangan mong sabayan. Babayuin ng hangin na yan pagka binagalan mo. Kailangan makontra mo sila ng speed. Open kasi dad eh. Bakit daw? Attention. Timing lang, timing. Speed kang paborito. Grabe yung kalsada nila. Akalain mong napakahaba yung sinimento mo, no? Tapos sa kotse dumadaan. Patagilid na tayo, dad. Kapit ka lang. Hinahangin tayo eh. Huwag lang mag-i-slide to. Hindi. Maganda yung center of gravity ng motor. Mas worse pa nga dito yung sa Namibia natin. Ito, simentado eh. Tayo sa Magagas. Ibang klase na yung mga sakyan na dito. Yung, alam mo yung parang sakyan na pahirapan sa disyerto. Yung ginagamit sa yung mga pinapasabog sa pelikula, no? Okay, pag-gas tayo dito. Opya. Sige po, unahin natin sila. Op. Careful. Tumama. Miscalculate yung box. Namula siya, takot siya. That is the same what happened to him. Bumping this. There. Jenkins. Mami. Pumasok ng buhangin, no. Yan, no. Pumasok eh. Siguro dito rin sa mesh. Pumasok yan. Grabe, oh. Sandstorm, oh. Full tank. Iba talaga rin ang performance ng BM, no, mami. Ganda. 7 minutes. Okay. Ganyan ang tamang lagay para di mahulog. Malikabok. Pagpagin na lang natin ito sa hotel. Okay, let's go.
swerte nila, no? Kahit mahangin, kaya niya. Oh. Wala namang ihahangin dyan kasi butas-butas eh. Sa Amerika, maraming parintahan ng 4 wheels. Yung ginagamit mo pang city drive. Dito mga pinaparenta rito, motor, ATV. Mas marami yata silang mga ino-offer na adventure experience sa lugar na to. Parang more on adventure. Yan, mga motorcycle rental yan, no? Parang ang lungkot ng lugar. Parang hindi ka mabubuhay dito, no? Ba to? Camel land ba to? Ibang klaseng experience na naman tong tutuluyan natin dito. Kaya siguro may one day tayo dito. Mag-rent na tayo ng dirt bike, mami. Dirt bike tayong dalawa. Hindi ka pa nagsawa? Nagmotor ka na? Gusto mo pa mag-dirt bike? Oo, syempre. Hindi ba pwedeng 4x4 na lang? Okay, we're here. Nadurog ka, bibi. Parang ganito din yung pinagpaparkingan natin. Bamboo. Ang ganda nga ng parking, ano? Okay na, habibi. Ganda ng kwarto namin. Malamig. May mga lalagyan pa ng mga gamit dyan, oh. It's buhangin. Nakapag-laundry na rin ako. Very good yung asawa ko. Nakapag-laundry. Ngayon guys, maliligo kami sa swimming pool. Oh, you're doing your laundry. Let's swim. Sensya ka na, mahangin. Ay, nako. Oh, nobody's swimming. I thought you're swimming. I'll join you later. Very nice hotel. Let's, restaurant. Oh, it's cold here. Hello, Amit? Hi, can I order beer? Yes. Room number 5. Yes, sir. Okay, thank you. Made in clay, oh. May dayami. Kaya siya malamig. Piscine. Okay. Nice. One bottle of beer for me with you. How are you, my love? I'm good. I'm okay. You have bira. I'll open it for you. Okay, open it for me. Hold your pulutan. Hold your pulutan. I hold your pulutan. You are my pulutan. You don't drink beer, I know. Sabi mo matamis, pait-pait. Maniwala silang umiinom ka. Cheers, guys! We arrived safely sa ating episode 5. Sahara Desert, it's just there. Yeah. Tomorrow, we will experience the Sahara Desert. 4x4, Yeah. Land Cruiser Edition. Ay, Wow. ano ba? I don't know. Range Rover Edition. We'll Hindi see. ko alam. But muna Casablanca beer muna tayo. Pero guys, ang sarap ng ride namin. The best. Super. It's time to celebrate, guys. Hiran mo na lahat, hiran. Sabi ng kalapate. Hindi. Ano? Paturo. Ano? Paturo! Paturo! Lalaking kalapate. Yung babae, gusto marinig ang tunog? Ano? Turok mo. Enjoy ko muna, guys. Sandali. Uy! May yelo. Ganda ng lugar, di ba? Guys, ching-ching! Ching-ching! Sharape! Sharape! Casablanca beer! Okay guys, so tapos na yung day 5 natin. At katapos na rin namin kumain ng hapunan kanina. Sobrang enjoy yung araw na to. At bukas naman ay mamasyal tayo at pupunta tayo sa disyerto. Ayan, at doon tayo matutulog. Susubukan natin yung kakaibang experience na yun. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Bukas yan. Disyerto, grabe ang ganda. Hey ma'am, Yeah. why it's green? It's Inday Sara. It's hot. It's not for you. It's not for you. Try it. It's heavy. Ito ay isang malaking stone mining. Maganda pero mamamatay yata tayo dito. Ang gusto namin sa kanila guys, sobrang budget friendly nilang kasama. 1, 2, 3. Ano pangalan mo dito, Alberto? Ito sa buong buhay ko ngayon ko ito ma-experience ang sumakay ng camel.